Pagpasok niya, huwag naman yung tatadyakan yung pinto. Nakakaasiwa eh. Bakit ba? Nakakasiwa ka sa mukha ko, ganun ba? Kailan mo mukha ko, nakakasiwa ka. Hindi sa mukha niyo. Dito. Ay! Nako! Sobra na kayo nandiyan na! Bakit mo ginaganon ganyan? Parlor, sabi ng petition ko, wag ako masyado sasalita dahil kay stretch lang ng mukha ko. Stretch lang ng mukha ko. Mukha nga na-stretch eh. Ang liit ng mata ko naman dyan. Lumiit ang mata mo, pero lumapad ang ilong mo. Hi guys! Nandito po tayo ngayon sa Keon's Wine Cellar sa Quezon City kung saan makakausap po natin ang isa sa mga icons noong 70s, 80s, and 90s. Siya po yung naging bahagi ng ating buhay. Walang iba kundi si Miss Matutina. Yan, matagal na rin ho natin siyang hindi nakikita sa telebisyon at pelikula at radyo. Kaya ngayong araw na ito, siya po ang ating mga kwentuhan. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babaw's channel. Aling Mato, gano'ng katagal ka na naka-wheelchair? Ano lang ako ng osteoporosis. Oo. Na-detect na merong Oo. hindi nga ako makalakad. Yun lang. Oo. Mga anong taon po yun? Kailan lang? Oo. Oo, weeks lang. Hindi na rin kayo nakakatayo. Hindi, nakakatayo kailangan. Meron akong pasangga. Oo. So, ang hirap. Mahirap talaga. Oo. Samantalang dati, lakas-lakas nyo sa John and Marcia. Oo, tsaka kung kukunin ako sa ni Coco Martin, hindi na ako makakatakbo. Ang gusto mo pa magbatang Quiapo, ha? Oo, siyempre. Kaya mo pa ba? Sana di ako ganito, kaya ko yun. Wow. So ngayon, anong pinagkakaabalahan nyo na lang? Ngayon, Nasa bahay lang ho kayo? senyorita. Senyorita na lang. Senyorita na walang pera. Kasi nga. Guys, kasama na natin ang isa sa mga 70s icon. Ang tunay niyang pangalan ay Evelyn Bontogon Guerrero. Walang iba kundi si Matutina. Aling Mato, welcome to my YouTube channel. Kamusta ka, Junior? Grabe, no? Kinalakihan ko kayo, Aling Mato. Laging ko kayo pinapanood doon sa John and Marcia. Oo, pero mas rin ako sa drama. Oo. Kaya lang, nakilala ho talaga kayo sa John and Marcia. Oo. Doon ho kayo sumikat. Oo. Paano ho ba kayo napunta roon sa John and Marcia? Naging scout si Mang Ading ng pwedeng gawing chimaa sa John and Marcia. Binubuo na nila yun sa Channel 9, RPN 9 eh. Aha. May pagtanungan siya, sino mahusay na dramatista diyan? Siguro kaibigan ko yun, yung nagturo. Yun o. Naturo ako. Aba, pinakatawanan ko. Oo naman. Pinakatawanan ko dahil bigatin yung aking mga kasama. Oo. Pero bago yun, paano ho kayo na-discover talaga sa showbiz? Paano ho kayo pumasok sa show business? Audition ng mga drama. Mga drama? Oo, yung Ludnagin Mo Baby. Oo. Ina-announce yun. Yung announcer na Ludnagin Mo Baby, sino ba yun? Oo. Radyo po ito o TV? Sa Channel 2 lang yun. TV na to? Hindi, radyo pa lang. Radyo pa lang? Radyo pa Okay. lang. Ayun, nakuha ko. Naku, sagkatutak ang mga nag-audition, di ba? O yun, tapos doon, anong role mo doon? Sa tiyaga. Anong role mo? Wala, pinababasa kami ng script. Pinababasa kami ng script. Parang voice over kayo? Na? Voice over talent kayo? Nagda-drama-drama, gano'n? Oo, drama, oo. Tapos, yung pakonti ng pakonti hanggang sa naging 100, hanggang sa naging 50, hanggang sa naging 10 na lang kami, gano'n. Inabot na nga, tanghalian. Naku, gutom na ako. Wala, pamasahe lang ang dala ko. Sabi ko, paano ito? Pa ako, yung maghihintay pa para sa next audition. Buti na lang. Sa akin, may nag-approach. Hoy, ikaw congratulations nakuha ka na
Hindi pa, meron pang ano eh. Pero kuha ka na, alam ko, kuha ka na. Halika, i-blow out kita. O, di na-save yung sakit ng tiyan ko sa gutom. Sabi ko, thank you. Kamusta po ba ang buhay ninyo nung kayo po pumasok dyan? Aba, mahirap kami eh. Mahirap na po kayo. Mahirap pa kami dahil kasi cannot afford kami. Cannot afford ako nga papag-aralin sa kolehiyo eh. Natapos ako ng high school pero hindi ako nakapag-kolehiyo kasi nga hindi na ako makapag-aral. Oo. Ang tatay mo at nanay mo, ano po trabaho nila? Ang nanay ko sa Chelsea, yung sigarilyo, kahista. Sigarilyo, oo. Oo, tapos ang tatay ko ng yung Sulia. Ilan po kayo magkakapatid? 7, ako panganay. Kayo panganay. So medyo mabigat yung nakaatang sa inyong responsibilidad para tumulong sa kanila. Oo, pero nung naging na ako sa radyo, kumita na ako, pinapag-aral ko sila unti-unti. Kayo nagpaaral na? Sila lahat. Tapos lahat yan. Oo. Tapos lahat yan, teacher, engineer, electrician, technician. At lahat po yun galing sa inyo? Yung ginamit sa pagpapaaral? Walang iba namang mag-aano sa kanila Wow. bibigay ng ganung pagpapala. So lahat na kinikita nyo, pupunta lang sa pamilya? Para pantulong sa mga kapatid? Oo, kaya nga ratsada ako eh. Oo. Kahit sa yung stage, kahit gabi na, gabi ang start nun mga stage yun. Sa iba't ibang probinsya yun. Dinadali ko yun. Ilang taong ka nagsimula ka sa ganyan? Ay, pagkatapos ng high school kasi. Yun na? Yun na eh. Hindi ko kayo nakatapos ng college? Hindi. Pero nag-aaral ako ng secretarial. So after high school, vocational? Vocational. Gano'ng katagal ang vocational? Mga 1 year lang. 1 year lang yun. Oo. Pero pinag-aral ko din yung sumunod kong kapatid na ano naman? Anong vocational na dressmaking. Sabi ko, mag-aral ka rin dressmaking. Oo. At saka, yung beautician, as beautician, mag-aral ka din. Oo. Para hanggat hindi tayo nakaka-afford na mag-college kayo, may matatapos kang vocational. Oo. So, nung nakapasok na ho kayo sa radyo, tuloy-tuloy na ho yun? Tuloy-tuloy na. Wala nang gap. Ano po mga hindi nyo makakalimutan ng mga pangyayari noong mga panahon na yun na kayo po ay nagraradyo? Puro bida! Ikaw bida? Oo, ako bida. Puro bida. Like? Ano klaseng role? Kasi noon, maganda boses ko. Hindi na ako naniniwala ngayon dahil wala na eh. Maganda boses ko noon. Saka, iba-ibang boses ang ginagawa ko noon. Sige nga. Ano mga boses ginagawa mo? Hindi na pwede. Hindi na kaya. Hindi na kaya. Matanda. Bata. Nagbabata akong lalaki. Batang lalaki? Babae, oo. Paano pinag-aaralan yun? Siguro, basta pag kami, ng screen, ng batang lalaki, susundan ko na yun. Nagagawan ko naman ng paraan. Parang acting din, pero boses. Oo, boses lalaki. Hindi kayo nakikita, di pa uso yung mga di ba? Yung mga TV shows. More of radio. Oo. Ako nga ang nag-aano kay Ninyo Mulak Coach. Basta yung pelikula at dubbing, ako ang nagtuturo. Akala ko boses mo ginagamit. Hindi, ako nagtuturo kay Ninyo. Ninyo. Pero magaling si Ninyo sa dubbing. Kumakanta ka rin? Kumakanta. Kasi doon sa stage show, ako ang MC, yun ang pambato ko, kakanta ko, tapos sasayaw ng konti, tapos mag-i-introduce na ako ng mga kasama, yung mga ganun. So talagang parang stage, ganun? Stage yun, ha? Entertainer ka sa stage, ganun? Oo. So dapat lahat kaya mong gawin? Kaya mong gawin dapat lahat? Kaya mo kumanta, sumayaw, umakting? Dapat lahat kaya mo. Oo. Bida, kontrabida,
Bata, dalaga, mga ganon. Lahat nagawa mo. Lahat. Lahat. Hindi naman pwedeng isa lang ang role mo doon sa script eh. Kailangan marami kang alam na i-portray. Gano'ng kasaya po noon, noong mga panahon na yun? Oo nga eh, masaya nga noon eh. Masaya nga noon. Masaya. Malaki ho bang sweldo? Ay, maliit. Maliit. Mga magkano? Hindi ako yumaman doon. Mga magkano ho? Para may idea yung mga bago nating generation ng mga kabataan. Yung mga magkano noon? Hindi, noon. Noon. Mga 11 pesos lang per script eh. 11 pesos. 11 lang. Gano'ng katagal yung gagawin yun? Pero nakakatatlong programa ako. 3 program. Oo. Tapos? Kung tiga, kasi di ba, Monday to Friday. 5. Oo, di nakakadami din ako. So, 11 pesos times dun sa mga ilang beses ka lalabas? Sa tatlong programa. So, times 3. Ano yung per day po yun? Per day? Oo, isang araw yun. Pwede na. Pwede na rin. Pwede na rin kung akala na karapat-dapat ka. Sikat ka. Sikat na yun, yung lagay na 11 Sikat pesos. ka nun. Ano mabibili mo sa 11 pesos nun? Aba, pagkain namin. Marami ng pagkain yun. Tsaka sila, yung mga nag-aaral, laipundar ko rin. So, malaki na yung halaga, yung 11 pesos noon? Oo, natutuwa na nanay ko nung pag tuwan-tuwa na. nagbibigay daw ako ng sweldo. O ito, pang natin, pag-agdong buhay. Kayo bubuhay sa pamilya nyo? Tatlo kami magkakasunod na masisipan. Na magkakapatid, masisipag kami. Paano po kayo napasok sa television? Magkadukong lang naman ng studio yan eh. Nauuna yung radyo, nadadaanan kami ni Mang Ading, nadadaanan ka ng kung sino-sino doon. Dahil doon sa kabila, doon sa puro mga angkor. Tapos dito, studio. Sa pagitan. Sa ano yan, sa Channel 2 na. Channel 2. Nag-start ako talaga Channel 2. Anong show? Johnny Marcia na. Ayun lang talaga, ang unang-una talaga. Ayun lang talaga. Sige, kwento mo sa amin, Aling Mato. Paano ka na-discover para sa John and Marcia? Ano yung prosesong pinagdaanan mo? Nag-ano ako kay Mang Ading. Mang Ading, pwede bang ganito boses ko? Ayun. Sige, approve. Kasi, ang ano ko, kung magbibisaya ako or another may intonation na boses, magagalit sa akin. Bakit? Kami lang ba mga chibay? Sabihin ng mga taga-Bisaya, di ba? Kaya iniba ko. Iniba ko kay Mang Adi. At saka, Mang Adi, total meron akong commercial ng Matutina noon eh. Matutina Tide Gaya-Gaya. Oo. So, medyo sikat ka na noon? Nakuha na ako sa commercial. Nagko-commercial ka na? Oo, Matutina, Gaya-Gaya. Matutina na lang ang ibigay niyo sa aking pangalan. Kasi ang pangalan nung araw, isa lang, Aruray, Chichay. Di ako Matutina naman. Oo nga, no? Pati si Dolphy, di ba? Dolphy lang. Panchito. Approve kay Mang Ading ang mga suggestion ko. Pero siya ho ang kumausap sa inyo para si Mang Ading ang nakadiscover sa inyo para kunin sa John and Marcia. Oo, siya. Kasi magkakilala na ho kayo noon? Bago niya kayo kinuha? Paano kanya nakilala? Yun nga, tinuro sa kanya. Ayun ho yung mahusay, tinuro ka? Tinuro lang ako. Yun ang mahusay na kunin yun. Ayun na. So, anong naramdaman mo nung in-offer sa'yo yung television? Pag-aartista sa television, anong naramdaman mo? Sabi ko, ito na, paangat-angat na ako kasi dream ko rin yung umangat-angat ako eh. Sa radyo nga, pinagsikapan ko maging director eh. Hindi mo ba kayo na parang na starstruck na nakita nyo yung mga sikat na mga artista mga kasama nyo? Oo naman, at saka isang karangalan nga na mapasama ako sa grupo na yun eh dahil angat agad ako eh. Angat ka. Sikat agad kayo, no? Sikat agad.
Paano nyo i-describe yung pakiramdam nung nakita nyo silang kasama nyo na sa John and Marcia? Si Dolphy sa Kasinida. Maligaya ako at nakasama ko sila at nabigyan ako ng pagkakataon na maging isa sa kanilang mga Cast. isa sa kanilang mga kasama. Mabait po ba sila kasama? Mabait kasama, lalo si Mang Dolphy. Si Mang Dolphy. Gano'ng kabait si Mang Dolphy? Jenny Rose. Very generous. Jenny Rose. Alam mo yung utak, pag nausong binibili ngayon ng utak, mas mahal ang utak mo. Mas mahal? Bakit ko man dyan? Kasi hindi ginagamit eh. Ay! Mas mahal pala ang utak ko! Ano mo? Ininsulto ko na, natuwa pa eh. Anong mga hindi nyo makalimutang mga kwento ng pagiging mabait po ni Mang Dolphy? Wala pa akong sasakyan, no? Naglalakad kami. Katatapos lang ng shooting. Madilim na, gabi na, hindi na ako makasakay doon sa nila. Doon sa van nila or whatever. Alika, lakad na lang tayo, madali naman yun, sabi ko sa kapatid ko. Alika, at baka nadaanan tayo ng maraming artistang may mga sasakyan. Bilisan mo. Di naglalakad kami. May nagdaan, binalikan kami, Tito Dolphy. Oy, kayong dalawang magkapatid, sumakay na kayo, madilim dyan. Ayun. Hinatin na kami doon sa dapat kalagyan. Ganun. Ano pa? Ano pa hindi nyo makalimutan? Pantay-pantay ang pagkain. Si Lida nga nagdadala ng pagkain eh. Pantay-pantay. Pantay-pantay. Si Mang Dolphy ho ang gumagastos para sa pagkain po rin niya? Ay, hindi. Yung mismo. Yung producer? Yung nagki-cater. Nag-catering ng outfit. Movie outfit. Ano po nireregalo sa inyo ni Mang Dolphy? Nireregalo? Pera. Generous, ano? Ano pinakamalaking pera na niregalo sa'yo? Ano pinakamalaking binigay sa'yo? Pinakamalaki? Malaki! Si Nida, anong hindi nyo makalimutan kwento sa kanya? May sinida, matulungin. Matulungin din. Matulungin. Oo. Paano kayo tinulungan? Saka, yun ang nagpapasyal sa akin sa abroad. Yung nag-abroad kami, sinida ko sa... Halika, sumama ka sa akin. Yun, sinida nagpasyal sa akin. Kasama yung kanyang alalay. Yun. Si Deli Atay-Atayan, kamusta naman katrabaho? Siya yung boss mo eh. Oo. Hindi ko na matandaan na hindi namin sinasama eh. Hindi namin sinasama sa lakas. Hindi nyo sinasama? Aba, ewan ko. Ewan ko sa kanila, ba't hindi nila sinasama? May sariling lakad yun. May sariling yun. Hindi naman suplada yun? Suplada sa siguro, sa iba. Sa iba? Oo. Dahil matanda na eh, no? Nung mga panahon na yun. Matanda na talaga. Oo. Di pag nagtatrabaho, magkasama ko yun, minsan ba nagkakainisan kayong dalawa pag magkasama kayo sa scene? Meron pagkakataon na, o madalas, nakakalimit siya ng linya. Pag ako ay pumunta sa likod niya, dinidictate ko na. Madalas siya, pagka yung, on air na, may nakalimutan siya. Naku kailangan yung yun. Pupunta ako sa likod, ipapaalala ko. Pupulong mo? Bulong na mahina. Tapos ano yung expression mo lagi doon? Sa scene yung dalawa? Pag nag-iingay na si Deli Atay-Atayan, ano yung sinasabi mo? Checking ka! Yun. Ibig sabihin, kahit maid kayo, may checking kayo sarili nyo. May sarili ako. Gano'n kayo kayaman? At saka, pag magwawalis ako, saan ako magwawalis?
Oo. Doon sa sala. Oo. Naku, dalang. So, pag kailangan ng pera, o doon sa mga hindi nakapanood ng John and Marcia, pag kailangan nila ng pera, si Aling Matutina na maid, no? Doon sa bahay na yun, magwawalis lang siya sa sahig, doon kukunin yung pera. Sa sahig, no? Sa carpet. Sa carpet, nakatago, no? Dahil sa sobrang daming pera. Yung et cetera, paano nyo nagamit yun noon? Wala na ako kasi sasabihin ano pa. Ketera. Ang mapukong magagandang kasing ganda ng kanyang lolang mabuting hindi nagmana sa ama. Teka muna. Ano ba yung naririnig kong parang kinagagalitan ninyo yung apo ko? Totoo yun, Lola. Nagagalit ang daddy. Bakit? Kasi meron nagpunta dito sa saldo ko sa Santa Cruzan. Regular na Tudol. Ayaw pumayag. Kasi yung damit daw. Oo. Walang pambili. Walang problema. Walang problema kung tungkol sa damit. Ako ang sasagot. Paano yung mga sagala? Alam ko dyan, doon sa medyo may sinasabi, may pera ng konti, may kaya mayayaman. Ay, mayayaman? Bakit ako mayaman, Mang John? Hindi nila ako kinukuha para maging reyna, maging sagala. Pangit ka paano? Ala, ayan ang mapala mo. Sabat ka ng sabat. Ang sakit-sakit naman ninyo magsalita, Mang John. Ay, mabuti sa iyan. Kung ang posisyon para sa reyna ng mga mangkukulam, siguro pwede ka rin lumabas doon. At least reyna din! Gaano mo katagal ginawa ang John and Marcia, Aling Mato? Sa parang 72 to 92. 20 years. 92 to 92 rin. 72 to 1992. So that's 20 years. 20 years. Paano nabago ng John and Marcia yung buhay ninyo? Edi naging maluwag. Nakapagpagawa ako ng bahay din eh. Tuloy-tuloy pag-aaral ng mga kapatid ko eh. Tuloy-tuloy din ang pagkain. Ganun. Gumanda ang buhay nyo. Gumanda. So kung ang sweldo nyo nun, sa radyo, 11 pesos per script. Sa John and Marcia, magkano pong sweldo nyo nun? Maliit lang din dun eh. Oh? Oo, maliit lang din dun. Like? Natatanda ako, 5,000 lang eh. 5,000 per episode? Oo. Per labas. Pero, nadagdagan din yun eh. Hindi ko na matanda kung magkano eh. Oo. Pero syempre, pag ganyan na sa TV ka na, may mga endorsement ka na, di ba? Oh, tsaka may mga extra na ako noon na kinukuha na ako ng 20 mil. Kinukuha na ako ng 15 mil. Mga ganun na. Commercial o hosting? Hindi. Hosting. Guesting. 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 Oh, okay Kinukuha na ako ng 20 mil noon. Oh, galing Oo. Tapos nagpelikula din ho kayo? Ha? Nagpelikula kayo? Sa pelikula, malaki. Doon ako nakabiling kotse. Anong pelikula kung ginawa nyo, yung unang-una? Sa John and Marcia. Kasi meron kaming sequel sa pelikula doon eh. Oo. Malaki ho bayad doon pag gano'n? Malaki ang bayad ng pelikula. At saka sa commercial, malaki bayad ko. Ang commercial ko Tide, Levi's Fork and Bean, Joy Bathroom Tissue. Malaki bayad sa'yo. Malaki Tapos nagkaroon ka bayad. ng pelikula, di ba yung Matutina? Ang title? Meron yun. Pelikula yun. Pelikula yun. Solo mo yun? Ikaw bida? Ako bida, pero hindi naman nag-flop eh. Sorry natawa lang ako. Nag-plot? Bakit? Kasi, ang kasabay ko noon, sila Alma Moreno, Naku po, mga sexy star. Patay tayo dyan. Bakit naman sinabay? Sa kanila. Comedy naman yun sa amin sana. Pambira sila, hindi nila alam yun. Sayang naman. Ang mga kasama ko yung komedya ng mga lalaki. Sayang. Sino producer? ERB. Ano kung sabi nung nag-flop yung movie? Ano Wala sabi sa naman inyo? may pera sila
Oo. May pera yun eh. Yun ang may-ari ng ano sa Quiapo. Oo. Yung isang malaking ano doon. So, okay lang, kahit na medyo Ayos hindi ka sa kumita. kanila, oo. Oo. Siguro, natuwa lang sa akin yun. Nasundan pa ba ng pelikula nyo na kayo lang ang bida? Meron pa ba sumunod na kayo ang bida? Wala na, puro na nga ano na. Puro nakukuha Support ka ko. na lang. Support. Ang John and Marcia sa movies, gaano katagal, mga ilang pelikula ang ginawa ninyo? Marami sequel. Marami yun. Marami. Galing, no? Napaka, memorable ho ng John and Marcia sa buhay ninyo. No? Yun talaga yung pinaka-highlight ng inyong buhay sa entertainment industry. Pero syempre, Aling Mato, kayo na lang ang ilan ho sa mga nabubuhay ng mga cast ng John and Marcia. Wala na po yung iba natin mga naging kasamahan doon. Wala lang nga. Oo. Nakakalungkot. Ang dali nilang nawala. Oo. Ang una ho nawala doon, si Aling Deli. Oo nga pala, si Tita Deli. Si Tita Deli muna namatay. Dolphy. Rolly. Ading. Tapos yung si Ken, na naging asawa ni Mayor Binay ba yun? Oo, Naging tama. Ken. Lasya. Yung batang babae Oo, yun namatay din, ano? Yun, namatay yun sa panganganak. Oo. Anong role niya doon ni Ken? Anong role niya? Ano siya? Anak siya nila Rolly at Madel. Okay. Siya yung yung bata. Artista pala yun. Tapos, sumunod, ang namatay, si Tito Dolphy na. Tito Dolphy. Tapos, syempre, si Nida. Alam naman natin na hindi... Oo, pala si Nida. Di ba, nabalita yun na... Mas nauna naman si Nida. Oo. Kesa kay Tito Dolphy. Pero na namatay. hindi ho maganda yung kinamatay ni Aling Nida. Hindi nga eh. So, anong pakiramdam, Aling Mato? Kayo na lang yata yung, last man standing. Kumbaga, last woman standing sa John and Marcia. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil binibigyan niya pa ako ng extension. Pero, pinapahirapan naman ako. Pinapahirapan naman ako. Pasalamat ka pasalamat pa rin ako dahil eto pa rin buhay. Nakikita pa rin yung mga nangyayari sa paligid. After John and Marcia, ano ginawa niyo? Wala na akong ginagawa. Nagdadub daw ho kayo dati? Ha? Nagdadub kayo ng mga boses? Oo. Director din ako dyan sa dubbing. Dati? Oo. Meron binibigay pa rin sa akin hanggang yun ng Channel 2. Pero, once lang kung magbigay. Kakaunti. Oo. Kaya i-recommenda mo ko sa 5. Kaya mo pa ba? Kaya pa, bakit hindi? Sige nga, kaya mo mag-dub, paano yung mga boses? Hindi ako magdadab. Ano gusto mo? Ako aalalay, ako tuturo. Ako Teacher, parang gano'n, coach. Supervisor, director nga. Edi malalaman ko kung, at saka matinik din ako sa ng boses ng kung sinong gaganap. Kaya niyong i-direct yung style ng Marami kasing voice talent. Maraming kilala ko. Kaya alam ko kung sino karapat-dapat doon sa bida na yan, kontrabida yan. So, balikan lang natin John and Marcia. Nung nalaman niyo ho na magtatapos na yung John and Marcia sa TV, ano ho naramdaman niyo? Nalungkot. Paano ho sinabi sa inyo na yun na yung huli? Kung baga magtatapos na ang John and Marcia. Nakakalungkot lang. Nalungkot ho kayo lahat. Oo. Pero hindi ako masyadong nasaktan dahil madami akong programa. Masakit, pero meron lang naalis na isa, katulad din yan ng Marcia, gano'n. Pero madami namang nadagdag. Yung pagwawalis po ninyo ng pera, idea mo ba yun? O Hindi, idea yun yung mga ading. lahat yun? Oo, kasi nasa script eh. Oo. Si Mang Dolphy, paano siya nakikialam doon sa sa eksena? Pagka sumasabat na ako, oy, hindi ka namin kapamilya.
Ganun na sasabihin niya. Hindi daw ako kapamilya. Tumahimik ka riyan. Kayo bali nagbabanggaan, dalawa. Tapos, kaya tamang-tama kayong mag-amo. Aling Mato, siguro, paliwanag lang ho natin. Kasi naka-wheelchair ho kayo ngayon. Oo. Meron po ba kayong pinagdadaanan? May karamdaman ho ba kayo? Okay. Na-detect na osteoporosis. Yun. Ang gamot doon, yung injection of 12,000 in 6 months. Bago maulit-uli yung isang injection na yun. Yun, may pain reliever lang na binigay. Pero, talagang masakit. Masakit. At hindi daw kayo nakakalakad? Ha? Hindi na kayo nakakalakad Hindi ngayon? nakakalakad din eh. Nakakapunta ako ng CR din, pero meron akong hawak. Hinahawakan nila ako. Upo ako. Ayun, hinahawakan ako para maupo. Mahihiga ako, hinahawakan din ako para mahiga. Ano pa kung sakit nyo? Nagdadialysis ako 3 times a week. For 9 years na. 9 years? 9 years na. Nakasurvive naman ako. 9 years na. Gano'ng kahirap po? Nagdadialysis, gano'ng kahirap? Pera din ang kailangan doon eh. Yun ang mahirap doon eh. Pera din. Tapos wala kang trabaho, di ba? Wala kang kita. Tapos, ang dami mong bibiling mga medicine na kailangan. Gano'ng kabata na ho ba kayo ngayon? 78. Okay. Pwede na ba? Hindi. Hindi pa? pwede. 40 pa. Ayoko rin. Extend pa natin. Kaya lumaban, no? Laban pa ho, no? Pero ayan. Malabo ng mata, bingi pa. Yan ang unang, ngayon, nagsasuffer ako. Sa mata po, malabo? Malabo, tsaka tapos bingi. Buti naririnig nyo pa ako kahit paano. Buti nga eh. Pero merong pagkakataon na ako nakakaintindi. Ganon. Pero buti, wala pa akong limot-limot. Sharp pa rin ang memory nyo, okay pa eh. Paano nyo po gustong maalala kayo ng mga tao? Ng mga manonood? Gusto ko maalala ko yung maligaya, yung nakakatawa. Yun ang gusto ko maalala nila. Tsaka sa drama, yun ang gusto ko maalala nila. Dahil nung number 1 ng radyo, yung Glorious Days ng radyo, kasama ako. Kasama ako sa mga magagandang alaala ng radio drama. Dahil yun ang unang-una kong trabaho, naging nakilala kayo? Nakilala, tsaka kumita. Yung Glorious Days ng radio. Yung mga kapatid ho ninyo, buhay pa? Mga kapatid, 2 na yung kapatid ko namatay. Sa 7. Nasaan po yung iba? Nasa Caloocan. Doon kami pinanganak eh. Sa Caloocan. Nakikita-kita pa rin kayo? Nandun doon ang ancestral house, kaya doon lang sila. Nagkakasama pa rin ho kayo paminsan-minsan? Nakikita-kita pa rin. That's good, no? Anong gusto niyo sabihin sa mga viewers ho natin? Lalo na po yung mga humanga sa inyo, yung kasikatan po ninyo. Ano gusto niyong sabihin sa mga taong yun? Abay, nagpapasalamat ako dahil up to now. Meron dyan sa Facebook eh. Dahil ganan Marcia, tuloy-tuloy, yung mga kwento kasi doon, inaabangan nila. Meron talaga nag-aabangan. Nagpapasalamat ako at sinusubaybayan pa rin nila hanggang ngayon. Meron lang nagpadala sa iyo ng mensahe na kaibigan nyo. Basta, Maricel. Nakikita, ano ba yan? Tayo na lang nakikita. Kasama natin si Madel, si Ate Madel, di ba?
At saka ikaw, gusto kong malaman kung kumusta ka na, anong ginagawa mo, kasi sobrang na kitang na-miss. Yung yung mga those were the days na atin, di ba? Sobrang talaga kita na-miss, promise. Sana magkita tayo, Ate Matu, ha? Pag libre ka. Okay? Bye, love you! Gusto ka niya makita. At gusto niya makuha yung number mo para makausap daw kayong dalawa. Oo. Tagal na nga kami hindi nagkikita niyan. Oo. Anyway, Aling Bato, meron ako regalo sa inyo. Dahil naging bahagi kayo ng buhay namin. Magwawalis ako. Sana dollar yung mawalis ko. Eto nga. O, ayan. Aling Bato. Ayan. Thank you. Yan alaala na naging bahagi ng buhay natin si Aling Matutina sa pamamagitan ng pagwawalis sa John and Marcia. For so many years. For so many years. Oo. Thank you. Oo. Ang kulang na lang, pera. o yun nga. Diba? Yung wawalisin, di ba? Ito wawalisin mo. Wawalisin pera. Wawalisin mo 50,000. Naku. Yan ang wawalisin mo. Ayoko ikalat, baka may pagulog. Ikakalat ko sana pero hindi ka na makapagwalis eh. Ayoko ikalat kasi baka mamaya mawala. Thank you very much. Opo. Ang laki pala nito aking wawalisin. 50,000. Pa-interview na kayo kay Julius. Ano ho yan? Yan ho ay simpleng lang po. Pag-alala lang po sa naging contribution nyo ho sa larangan po ng telebisyon na naging bahagi po kayo ng buhay namin. I'm sure marami sa mga viewers natin ang gusto rin maging bahagi ng pag-alalay po sa inyo habang kayo po ay nagkakaedad na, di ba? Narito po kami. Edad na nga at thank you very much. Opo, welcome. Maraming salamat sa pagdarasal nila. Thank you. Tatanggap po ba kayo ng mga regalo kung sakaling gusto mo kayong padalhan ng pera ng mga viewers natin? Very much, thank you. Oo naman, sino ba naman ang hindi makakapagpasalamat at hindi naman manghihingi. Kundi yung padala ninyo, natulong o dili kaya mga regalo ba? Isang malaking karangalan yan para sa akin. Maraming salamat. Kung nakakaragdag din niya sa aking mga financial na pangangailangan. Kasi nga ho, wala hong hanap buhay ngayon si Aling Mato. So, any kind of help will be appreciated. Ito, papakita po natin ang kanyang mga bank accounts na pwede niyo pong pagpadalhan ng inyong mga tulong. You may also donate via Super Thanks by clicking the heart button at the caption section of the vlog. Thank you, Aling Mato. Thank you. Sana may mga project ka pang dumating in the future. Sana nga makalakad ako. Kaya natin yan, no? Kaya natin yan. Thank you po, thank you. Thank you. Thank you. Maraming salamat. bigyan ka ng pagkakataon, would you seriously consider, Judy Ann, na magkaroon ng surgical procedure para sa kaliwang mukha mo? Nag-iisipan ko po kasi yan yung offer po na ganyan. Pero kung ako lang naman po kasi, okay na po kasi ako sa kung anong meron ako ngayon eh. So, kumbaga dito na rin po ako nakilala. Ayan. So, nakatagpo ng tunay na mga nagmamahal. Ayan. Sa akin po, okay lang po sa akin kasi na mabash. Kasi, yan po yung opinion nila. Napakasakit na sabi ng magulang ko, masakit na marinig ko ng
ang anak mo ginaganyan. Hindi naman ho ginusto ng anak kong ganyan. Hindi ko rin ho ginusto yan. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan. Kangen Water Machine. Goldmine Rice. From farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.